Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 18 December 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika chapter 23. Ang paghihimagsik laban kay Reyna Atalia. Basa. Ikalawang Kronika chapter 23 verse 1. Noong ikapitong taon, naglakas loob si Joyada na makipagkasundo sa mga pinuno ng hukbo na sina Azarias na anak ni Jeroham, Ismael na anak ni Jehohanan, Azarias na anak ni Obed, Maasiyas na anak ni Adaya at Elisaphat na anak ni Zikri. Mga pinuno sila ng mga pangkat na daan-daan. Verse 2, nilibot nila ang buong Juda at tinipon sa Jerusalem ang lahat ng Levita mula sa mga lungsod at ang mga pinuno ng mga angka ng Israel. Verse 3, nagtipon-tipon sila sa bulwagan ng templo ng Diyos at nanumpa ng katapatan sa hari. Sinabi sa kanila ni Joyada, narito ang anak ng yumaong hari. Dapat siyang maghari ayon sa pangako ni Yahweh tungkol sa mga anak ni David. Verse 4, ito ang inyong gagawin ang ikatlong bahagi ng mga hari at Levita na naglilingkod kung araw ng pamamahinga ay magbabantay sa mga pintuan ang isa pang ikatloy sa palasyo. Verse 5, at ang natirang ikatloy doon naman sa pintong saligan. Ang buong bayan naman ay maghihintay sa mga bulwagan ng templo ni Yahweh. Verse 6, walang papasok sa templo kundi ang mga pari at mga Levitang naglilingkod. Sila lamang ang makakapasok sapagkat sila lamang ang itinalaga ng Diyos para dito. Subalit, ang mga taong bayan ay maghihintay sa labas gaya ng ipinag-utos ni Yahweh. Verse 7, sa palibot ng hari babantay ang mga Levita na ang bawat isa ay may sandata. Papatayin ang sinumang mga has pumasok sa templo. Huwag ninyong hihiwalayan ang hari. Verse 8, sinunod ng mga Levita at ng mga mamamayan ng Juda ang lahat ng utos ng paring si Joyada. Ang bawat pinuno ay laging kasama ng kanyang mga tauhan, pati ang pangkat ng pamalit o papalitan sa araw ng pamamahinga sapagkat sila'y hindi pinapauwi ni Joyada. Verse 9, ibinigay niya sa mga pinuno ng hukbo ang mga sibat at ang malalaki at maliliit na panangga ni Haring David na nakatago sa templo. Verse 10, may sandata ang bawat isa at ang lahat ay nakabantay sa bawat sulok mula sa timog hanggang hilaga ng palasyo at sa palibot ng altar sa harapan ng templo. Verse 11, nang maisagawa na ang lahat ng ito, inilabas ni Joyada ang anak ng hari at pinutungan ng korona, ibinigay sa kanya ang isang kopya ng kasulatan tungkol sa paghahari at ipinahayag siyang hari. Lumapit si Joyada at ang kanyang mga anak at pinahiran siya ng langis. Nagsigawan ang lahat, mabuhay ang hari. Verse 12, nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga taong nagbubunyi sa hari, pumunta siya sa templo. Verse 13, nakita niyang nakatayo ang hari sa may haligi sa may pintuan ng templo. Lahat ay masayang umaawit at may tumutugtog ng trompeta at ng iba pang mga instrumento. Pinunit ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw. Ito'y isang kataksilan. Verse 14, ilabas ang babaeng iyan, utos ni Joyada sa mga pinuno ng hukbo, patayin ang sinumang magtangkang magligtas sa kanya. Huwag ninyo siyang patayin sa loob ng templo ni Yahweh. Verse 15, dinakip nila si Atalia at dinala sa palasyo sa may pintong daanan ng mga kabayo. Doon nila siya pinatay. Ang mga reformang isinagawa ng paring si Joyada. Verse 16, Ikalawang Kronika chapter 23 verse 16. Pagkatapos nakipagkasundaan si Joyada sa mga tao at sa hari na sila'y magiging sambayanan ni Yahweh. Verse 17, nagkaisa ang lahat na wasakin ang templo ni Baal kaya't dinurog nila ang mga altar at ang mga rebultong naroon. Pinatay nila sa harap ng mga altar si Matan ang pari ni Baal. Verse 18, naglagay si Joyada ng mga tagapagbantay sa templo sa ilalim ng pamamahala ng mga pari at ng mga Levita. Pakisabayan ako ng basa guys.
at ng mga Levita na inilagay ni David sa tungkuling iyon. Sila ang mag-aalay ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sila rin ang mamahala sa awitan at sa pagdiriwang ayon sa kaayusang ginawa ni David. Verse 19, pinabantayan ni Joyada ang lahat ng pintuan ng templo para hindi makapasok ang sinumang itinuturing na marumi. Verse 20, pagkatapos tinawag niya ang mga pinuno ng bawat pangkat na daan-daan, ang mga pangunahing mamamayan, mga pinuno ng bayan at ang lahat ng mamamayan sa lupain. Inihatid nila ang hari mula sa templo patungo sa palasyo, dumaan sila sa malaking pintuan at kanilang pinaupo sa trono ang hari. Verse 21, nagdiwang ang lahat ng tao sa buong lupain. Naging tahimik ang lungsod nang mapatay si Atalia. Nandito na tayo sa ikalawang Kronika chapter 24, si Haring Joas ng Juda. Ikalawang Kronika chapter 24 verse 1, 7 taong gulang si Joas nang siya ay maging hari. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, napakabata pang. Ito yung pinakabatang edad na nagiging hari, si Joas, Haring Joas. Okay, ulitin ko. Ikalawang Kronika chapter 24 verse 1, 7 taong gulang si Joas nang siya ay maging hari at 40 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Sibias na taga Beersheba. Verse 2, kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh ang lahat ng ginawa niya habang nabubuhay ang paring si Joyada. So, may patnubay siya ng paring si Joyada guys. Kasi napakabata pa naman eh. Pero mo magpaghaharian mo yung napakaraming tao, tapos 7 taon ka lang. Siyempre may patnubay ng mas matanda sa kanya. Verse 2, kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh ang lahat ng ginawa niya habang nabubuhay ang paring si Joyada. Verse 3, kinuha ni Joyada si Joas ng 2 asawa. At nagkaroon siya sa mga ito ng maraming anak na lalaki at babae. 2 asawa kinuha niya. Verse 4, hindi nagtagal ipinasya ni Joas na ipaayos ang mga sira sa templo ni Yahweh. Verse 5, kaya ipinatawag niya ang mga pare at ang mga Levita, iniutos niya sa mga ito. Libutin ninyo ang mga lungsod ng Juda at pagbayarin ninyo ang mga tao ng buwis para sa taon ng pagpapaayos ng templo ng inyong Diyos. Gawin ninyo ito sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi agad kumilos ang mga Levita. Verse 6, dahil dito tinawag ng hari ang pinuno ng mga pare na si Joyada. Sinabi ng hari sa kanya, ano ba ang ginagawa mo at hanggang ngayon ay wala pang nalilikom na buwis ang mga Levita mula sa mga taga-Juda at taga-Jerusalem? Ang buwis na iyan ay ipinag-uutos sa Israel ni Moises na lingkod ni Yahweh para sa tuldang tipanan. Verse 7, ang templo ng Diyos ay pinasok ng mga anak ng masamang babaeng si Atalia. Kinuha nila ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit pa sa pagsamba kay Baal. Verse 8, inuutos ng hari na gumawa ng isang kaban at ilagay ito sa may pasukan ng templo. Verse 9, at ipinahayag niya sa buong Juda at Jerusalem na dalhin ang kanilang buwis para kay Yahweh gaya ng utos ni Moises noong sila'y nasa ilang. Verse 10, naggalak ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at naghulog sila ng kanilang buwis sa kaban hanggang sa mapuno ito. Verse 11, dinadala naman ito ng mga Levita sa mga kagawad ng hari at ang laman nito ay kinukuha ng kalihim ng hari at ng kanang kamay na pinakapunong pari. Pagkatapos ibinabalik uli ang kaban na sa may pasukan ng templo. Ganito ang ginagawa nila araw-araw kaya't nakalikom sila ng malaking halaga. Verse 12, ang nalilikom nilang salapi ay ipinagkakatiwala naman ng hari at ni Joyada sa mga namamahala sa pagpapagawa ng templo. Umupa sila ng mga kantero, mga karpintero at mga panday ng bakal at ng tanso upang magkumpuni ng mga sira sa templo. Ikalawang Kronika chapter 24 verse 13, nagtrabaho ng mabuti ang mga manggagawa, ibinalik nila sa dating kalagayan ang templo ng Diyos at pinatibay pa ito. Verse 14, ibinalik nila sa hari at kay Joyada ang natirang salapi at ipinagpagawa
naman ito ng mga kagamitan sa templo. Gumawa sila ng kasangkapang gamit sa paglilingkod at handog na susunugin, mga lalagyan ng insenso at iba pang mga sisidlang ginto at ipilak. Patuloy silang naghahandog ng mga haing susunugin sa templo ni Yahweh habang nabubuhay pa si Joyada. Binago ang mga patakaran ni Joyada. Ikalawang Kronika chapter 24 verse 15, tumanda si Joyada at umabot sa 130 taong gulang bago siya namatay. Verse 16, inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David sapagkat naging mabuti siya sa Israel, sa Diyos at sa templo. Verse 17, pagkamatay ni Joyada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari at sila na ang pinakinggan ng hari. Pinapakinggan ng hari. Verse 18, at pinabayaan nila ang templo ni Yahweh na Diyos ng kanilang mga ninuno, sa halip sumamba sila sa mga Asherah at sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Juda at ang mga taga-Jerusalem. Verse 19, gayon may nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa kanya, ngunit hindi sila nakinig sa mga ito. Verse 20, dahil dito, lumukob ang espiritu ng Diyos kay Zacarias na anak ng paring si Joyada. Tumayo siya sa harap ng bayan, sinabi niya, ito ang sinabi ng Diyos, bakit ninyo nilalabag ang mga utos ni Yahweh? Bakit ninyo ipinapahamak ang inyong mga sarili? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itinakwil din niya kayo. Verse 21, ngunit nagsabuatan ang mga tao laban sa kanya at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Verse 22, kinalimutan ni Haring Joas ang kagandahang loob sa kanya ni Joyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, makita sana ni Yahweh ang ginagawa ninyong ito at parusahan niya kayo. Ang wakas ng paghahari ni Joas. Verse 23, nang patapos na ang taong iyon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng Syria. Pinasok ng mga ito ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng bayan. Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Verse 24, maliit naman ang hukbo ng Syria ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Juda sapagkat itinakwil nito si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa ganitong paraan, pinarusahan si Joas. Verse 25, iniwan ng hukbong Syria si Joas na may malubhang sugat, ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ng anak ng paring si Joyada. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Siya ay inilibing nila sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Verse 26, ang mga kasama sa pagpatay sa kanya ay si Zabad na anak ni Simit na isang Amonita, at si Jehozabad na anak ni Simrit, na anak ni Simrit, na isang Moabita. Verse 37, ang mga kasaysayan tungkol sa kanyang mga anak, mga propesiya laban sa kanya at ang kanyang muling pagtatayo sa templo ay nakasulat sa paliwanag sa aklat ng mga hari. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Amasias. Bukas na itong chapter 25, guys. Bye everyone. God bless.